Kahapon, nag-turnover rin ng relief goods si Vice President Leni Robredo sa Kapitolyo ng Iloilo para sa mga nasalanta sa probinsya. Ang katandem na si Senator Kiko Pangilinan nagatid rin ng tulong sa Surigao City. Kausap na raw nila ang iba't ibang ahensya at sektor para bilisan pa ang panunumbalik ng supply ng krudo, kuryente, komunikasyon at banking services. Namigay din ng relief goods si Senador Risa Ontiveros sa mga apektadong lugar. Nanawagan naman si Senador Laila De Lima sa mga kapwa niya senador na ipasa na ang ipinanukala niyang 5-day special emergency leave para sa lahat ng trabahador na apektado ng kalamidad. Tinutulan naman ni De Lima ang isang probisyon ng SIM card registration bill na nagbibigay ng access sa NTC at DICT sa registration information ng mga user. Sabi ng senadora, posible raw itong magamit ng gobyerno sa pagmamatyag sa mamamayan. Binisita ni Manila Mayor Isko Moreno ang bagong redeveloped na Manila Zoo na ngayon ay tatawagin ng Manila Zoological and Botanical Garden. Pinuntahan din niya ang inauguration ng bagong redeveloped na Clock Tower ng Manila City Hall. Sa isang pahayag, sinabi ni Moreno na pinaghahanda niya ang mga ospital sa lungsod sa posibleng pagkalat ng Omicron variant. Pinamamadali din daw niya ang pagbabakuna. Humarap si dating Senador Bongbong Marcos sa forum ng mga miyembro ng shipping industry. Sabi niya, imbis daw na payagan ng foreign ownership sa transportation sector, dapat mag-invest ang gobyerno para mapaganda ito. Sa isang press conference naman, ipinakita ng kanyang spokesman ang certification mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR San Juan na may petsang December 9, 2021. Nakasaad na nakita raw sa system database ang mga bayad ni Marcos sa deficiency sa income tax at multa noong December 27, 2001 para sa taong 1982 hanggang 1985 na idinaan sa Land Bank. Ang halaga, 67,137 pesos and 27 centavos na ayon sa kampo ni Marcos ay ang eksaktong halaga na ipinag-utos ng Court of Appeals na bayaran ni Marcos sa kanyang tax case. Hiningan pa namin ng payag ang BIR San Juan. The long and short of this discussion ay kung meron bang nabayaran o hindi. Hindi ba? Sinagot na ng BIR, there is no greater authority pagdating sa usapin ng income tax return at payment of taxes than the BIR. Nang hinga ng reaksyon, sinabi ni Attorney Theodore Te, abogado ng mga petitioner na nagpapakansela sa COC ni Marcos, na hindi sila magkokomento dahil wala pa sa COMELEC ang certification na inilabas ng Marcos Camp. Matatanda ang sinumite ni Te sa COMELEC ang certification mula sa Quezon City Clerk of Court na walang record na nakapagbayad na si Marcos ng multa sa kanyang tax case. At isa mula sa Quezon City RTC branch na nagsabing walang record na nabayaran na ni Marcos ang mga pinababayaran ng korte sa kanyang tax case. This Christmas, naglabas naman ng Christmas message sa kanyang Facebook page si Mayor Sara Duterte, running mate ni Marcos. Huwag daw kalimutan ang mga nangangailangan ngayong Pasko. Wala ring public activity ngayon si Senator Ping Lacson. Pero sa isang news release, sinabi niyang dapat i-convene na agad ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para magamit na ng mga ahensya ang kani-kanilang mga Quick Response Fund. Sagot ito ni Lacson sa naging pahayag ng Pangulong Duterte na depleted na ang pondo ng pamahalaan. Dagdag pa ni Lacson, dapat din daw magsumite agad ng initial post-disaster assessment ang NDRRMC para agad na magabayan ng Pangulo sa mga desisyon. Sagot ng Malacanang. Yung sa situation briefer, immediately na kinonvene ni Pangulo and immediately nag-convene yung council. That's the reason why we have the state of calamity. The government is on top of the situation. We're doing everything in terms of budget, the necessary moves, the necessary actions. Pumunta naman kahapon sa Maasin, Southern Leyte si Senador Win Gatchalian para mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Odette. Walang public activity ngayong araw si Senator Manny Pacquiao. Sa isang press release, sinabi naghatid daw ng relief goods sa Southern Leyte at Caraga Region ang Team Pacquiao, Chuchi Foundation at ilang donors. Kabilang dito ang mga solar power floodlights para sa mga lugar na walang kuryente. Sanima Refran. Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.